Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lorena. Naramdaman niya ang mabilis na pag-init at pagkirot niyon, kasabay ng ugong sa kanyang tainga. Sa pagkabigla, hindi niya namalayang nabitawan na pala niya ang basahan at ang maliit na timba ng tubig na kanyang dala. Kumalat ang tubig sa mamahaling Persian carpet. Walang kwenta, sigaw ni Ma'am Vanessa. Nanginginig ang boses sa galit. Nanlilisik ang kanyang mga mata, nakaturo ang daliri sa basang bahagi ng kanyang mamahaling silk na bestida. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng damit na to? Baka katumbas na ng buong buhay mo. Napayuko si Lorena, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Sorry po, Ma'am Vanessa. Hindi ko po sinasadya. Patawad po. Sinubukan niyang damputin ang basahan, nanginginig ang mga kamay upang subukang punasan ang damit ng amo. Ngunit nang akmang ilalapat na niya ang tela, malapit sa tiyan nito, isang bagay na napakabilis at hindi inaasahan ang nangyari. Huwag! Isang malakas na tulak ang sumalubong kay Lorena. Napaupo siya sa sahig, pero hindi ang sakit ng pagkakabagsak ang kanyang ininda, kundi ang ekspresyon sa mukha ni Vanessa. Hindi na yun galit, yun ay purong takot. Halos sindak. Huwag mong hahawakan ang tiyan ko, sigaw ni Vanessa, habang yakap-yakap ang sariling tiyan na para bang yun ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang baby ko! Paano kung napahamak mo ang anak ko? Napatulala si Lorena. Ang layo ng kamay niya sa tiyan nito. Imposibleng may mangyari sa sanggol sa sinapupunan nito dahil sa gagawin niya. Vanessa, tama na yan. Isang baritonong boses ang pumuno sa silid. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Sir Arthur, ang asawa ni Vanessa. Baka sa mukha nito ang pagod mula sa trabaho, ngunit may diin sa kanyang boses na nagpatigil sa lahat. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula sa umiiyak na asawa hanggang sa nakaupong si Lorena. Arthur! Sumbong ni Vanessa. Tumakbo ito palapit sa asawa at yumakap. Itong bago mong katulong. Tingnan mo ang ginawa niya sa damit ko at muntik na niyang saktan ng baby natin. Tumingin si Sir Arthur kay Lorena. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang panghuhusga, tanging pagtatanong lamang. Dahan-dahan siyang tumayo, lalong napayuko. Sir, pasensya na po. Natapunan ko po ng tubig si Ma'am, sabi niya, hindi makatingin ng diretsyo. Napansin ni Sir Arthur ang pamumula sa pisngi ni Lorena. Kumunot ang noo nito. Tumingin siya kay Vanessa. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Lorena. Sige na, Lorena. Bumalik ka na muna sa kwarto mo. Ako na ang bahala dito. Mahinahong sabi ni Sir Arthur. Mabilis na tumango si Lorena at halos patakbong umalis. Dala-dala ang kahihiyan at ang kirot sa kanyang pisngi. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na silid, hindi mapakali si Lorena. Hinaplos niya ang kanyang pisngi habang nakatingin sa maliit na salamin. Hindi na gaanong masakit, lalo na nang bigyan siya kanina ni Sir Arthur ng ointment. Isang maliit na kabaitan na lumikha ng malaking epekto sa kanya. Ngunit hindi ang sampal ang gumugulo sa kanyang isipan, kundi ang reaksyon ni Ma'am Vanessa. Ang takot sa mga mata nito. Isang takot na hindi nararapat sa sitwasyon. Isang takot na parang may itinatagong mas malaki at mas madilim. Dahil sa hindi siya makatulog, naisipan niyang uminom ng tubig. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Tahimik na ang buong mansyon, ngunit sa kanyang pagdaan sa tapat ng silid ng mag-asawa, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Isang liwanag ang nanggagaling sa loob. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang sumilip. Ang nakita niya ang nagpatindig sa lahat ng balahibo niya sa katawan. Nakatayo si Ma'am Vanessa sa harap ng isang malaking salamin. Naka-nightgown lamang ito. Mag-isa siya sa silid. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Ngunit may kakaiba sa paraan ng kanyang paghaplos. At higit sa lahat, may kakaiba sa kanyang ngangiti. Isang ngiting walang laman, walang init, walang pagmamahal ng isang ina.
Ito ay isang nangiti ng isang taong nagpa-practice sa harap ng salamin. Tinitiyak na ang kanyang pagganap ay perpekto. At sa sandaling iyon, isang malamig na hinala ang nagsimulang tumubo sa puso ni Lorena. Isang hinala na napakadelikado, ngunit hindi niya magawang iwaksi. Mabilis pa sa 4:00, umatras si Lorena mula sa siwang ng pinto. Napatakip siya sa sariling bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaaring lumikha ng ingay. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto ng walang kaluskos at isinandal ang likod dito. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hinahabol ang kanyang hininga na tila ba tinakbo niya ang isang malayong distansya. Ang imahe ni Ma'am Vanessa. Ang pekeng ngiti, ang kalkuladong paghaplos sa tiyan, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi iyon ang galaw ng isang nasasabik na ina. Iyon ay galaw ng isang aktres na sinisigurong tama ang bawat anggulo. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang pagkasindak nito kanina, noong akma niyang pupunasan ang damit. Hindi iyon takot para sa sanggol. Iyon ay takot na baka may matuklasan siya. Takot na baka mahawakan niya ang isang kasinungalingan. Pero ano? Ano ang itinatago ni Ma'am Vanessa sa ilalim ng mamahalin niyang damit? At higit sa lahat, ano ang gagawin niya sa kanyang nalaman? Isa lamang siyang hamak na katulong. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa isang makapangyarihang ginang tulad ni Vanessa? Isang katotohanan ang malinaw sa kanya ngayong gabi. Ang mansyon ng mga Del Mundo ay hindi lang puno ng kayamanan. Puno rin ito ng mga lihim. At ang lihim na kanyang natuklasan ay maaaring maging sanhi ng kanyang kapahamakan. Nakatayo si Arthur sa harap ng malaking bintana ng kanyang library. Hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Sa labas, unti-unti nang nilalamon ng dilim ang malawak na hardin. Ngunit ang isipan niya ay wala roon. Lumilipad ito pabalik sa eksenang naabutan niya kanina. Ang galit sa mukha ni Vanessa, ang takot sa mga mata ni Lorena, at ang namumulang pisngi ng dalaga na malinaw na bakas ng isang malakas na sampal. Huminga siya ng malalim. Pinagsabihan na niya si Vanessa. Sinabing hindi dapat nito pinagbubuhatan ng kamay ang mga katulong, anuman ang kanilang kasalanan. Tumango lamang ito at nag-sorry. Ngunit alam niyang hindi iyon taos puso. Napabaling ang kanyang tingin sa malaking oil portrait na nakasabit sa pader. Ang kanyang ama, si Don Ricardo del Mundo, isang lalaking may matigas na muka at mga matang tila laging may sinusukat sa iyong pagkatao. Kahit sa larawan, ramdam pa rin ni Arthur ang bigat ng presensya nito. Ang isang imperyo ay nangangailangan ng tagapagmana, Arthur. Ang pamilya, ang pundasyon ng lahat. Tila naririnig pa niya ang boses ng ama. Iyon ang huling habilin nito bago ito pumanaw. Isang pamilya, isang asawa, isang anak. Iyon ang dahilan kung bakit narito si Vanessa. Maganda siya, matalino, at galing sa isang pamilyang may pangalan. Siya ang perpektong asawa para sa isang CEO na tulad niya. At higit sa lahat, dinadala niya ngayon sa sinapupunan ang magiging tagapagmana ng pangalang Del Mundo. Iyon dapat ang maging lunas sa kalungkutang matagal nang bumabalot sa mansyon, sa puso niya. Ngunit bakit parang may kulang? Bumukas ang pinto ng library at pumasok si Vanessa. Ang bakas ng galit kanina ay napalitan na ng isang matamis na ngiti. Lumapit ito sa kanya at ipinulupot ang mga braso sa kanyang baywang. Arthur, darling, sorry na sa inasal ko kanina. Masyado lang akong na-stress. Alam mo na, para sa baby. Malambing nitong sabi. Hinalikan siya nito sa pisngi. Ngunit parang walang init ang halik na yon. Okay lang. Huwag mo na lang uulitin, sagot niya. Naisip ko pala, dapat na nating pag-usapan ang pangalan ng baby. May naiisip ka na ba?
Biglang nagbago ang sigla sa mukha ni Vanessa. Bumitaw ito sa pagkakayakap. Oh, baby names? Mamaya na yan, Arthur. Mas importante ang pag-usapan natin ang engagement party. Tumawag na ang event organizer. Kailangan na nating i-finalize ang guest list. Ayokong may makalimutan tayong importante. Nakakahiya sa media. Napabuntong hininga si Archer. Media, guest list, mga damit na isusuot. Palaging iyon ang laman ng isip ni Vanessa. Minsan, naiisip niya kung mas importante pa ba ang mga iyon kaysa sa batang dinadala nito. Sige, pag-usapan natin yan bukas. Sabi na lamang niya. Habang paakyat siya sa kanyang silid, napadaan siya sa pasilyo kung saan malapit ang mga kwarto ng mga katulong. Narinig niya ang isang pamilyar na boses, si Lorena. May kausap ito sa cellphone. Opo, inay. Opo, kumain na po ako ng hapunan. Huwag po kayong mag-alala sa akin dito. Mabait po ang amo ko, sabi ni Lorena sa malumanay na boses. Inom po kayo lagi ng gamot nyo ha? Magpapadala po ako ulit sa katapusan. Mahal na mahal ko po kayo, inay. Napahinto si Arthur sa pagkakalakad. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit narinig niya ang sinseridad sa bawat salita ni Lorena. Isang purong pagmamahal na hindi niya naririnig mula sa babaeng kanyang pakakasalan. Isang kurot ng awa ang kanyang naramdaman para sa dalaga. At isang kurot ng inggit. Pumasok siya sa kanyang silid na mas mabigat ang dibdib. Habang naghahanap ng isang lumang dokumento sa loob ng kanyang walk-in closet, napadako ang kanyang kamay sa isang kahon na nababalutan ng alikabok sa pinakatuktok na estante. Ang kahon ng mga personal na gamit ng kanyang ama. Mga bagay na hindi nito isinama sa opisina. Dahan-dahan niya itong ibinaba. Maraming taon na rin itong hindi nabubuksan. Hinaplos niya ang takip nito. Nag-iisip kung bubuksan ba niya o hindi. Ngunit sa huli, ipinagpaliban niya muna. Bumalik siya sa kama at umupo. Pakiramdam ang pagod ng buong araw. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tingnan ang oras. Ngunit isang notifikasyon ang kanyang napansin. Isang text message. Galing sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para biglang manlamig ang buong katawan niya at tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Lahat ng sinasabi niya sa'yo ay kasinungalingan. Ilang araw na ang lumipas mula ng gabing iyon, ngunit ang imahe ni Vanessa sa harap ng salamin ay tila isang litratong nakapako sa isipan ni Lorena. Bawat kilos ng kanyang amo, binabantayan niya. Bawat ngiti, sinusuri niya. Bawat paghaplos nito sa tiyan, alam niyang isang pagsasanay lamang. Pinilit niyang ibaling ang atensyon sa trabaho. Kailangan niya ang trabahong ito para sa kanyang ina. Hindi siya pwedeng masangkot sa gulo. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mga salaming bintana sa may lanay na nakaharap sa malawak na hardin sa likod ng mansyon, muli niyang nakita si Ma'am Vanessa. Naglalakad ito papunta sa isang liblib na bahagi ng hardin, malapit sa malaking puno ng akasya. Maingat itong lumingon-lingon, tila tinitiyak na walang nakakakita. Isang anino ang lumabas mula sa likod ng puno. Isang lalaki, matangkad, may kapayatan, at madilim ang aura. Hindi niya maaninag ang mukha nito ng malinaw, ngunit sapat na ang tindig nito para magdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Nakita ni Lorena kung paano maingat na inabot ni Vanessa sa lalaki ang isang makapal na puting sobre. Pera. Sigurado siyang pera ang laman niyon. Sinubukan niyang magpatuloy sa pagpupunas ng salamin, kunwari abala. Ngunit ang buong atensyon niya ay nasa dalawa. Nagsasalita sila ng pabulong. Ngunit dahil sa katahimikan ng hapon, may mga salitang lumilipad papunta sa kanyang direksyon. Bayad. Kailangan mong mas mag-ingat, Vanessa. Planong... Biglang tumaas ang boses ng lalaki, sapat lang para marinig niya ng buo.
malamig, at may bahid ng pagbabanta. Huwag mong kalimutan kung sino ang may kontrol sa larong ito. Vanessa, naramdaman ni Lorena ang pagtaas ng kanyang mga balahibo. Anong laro ang tinutukoy nito? Maya-maya pa, tumalikod na ang lalaki at nagsimulang maglakad palayo, papalabas sa isang tagong gate sa likod ng hardin. Nakahinga ng maluwag si Vanessa, ngunit bago pa man tuluyang makalayo ang lalaki, bigla itong huminto. Dahan-dahan itong lumingon, hindi kay Vanessa, kundi sa direksyon ng mansyon, sa direksyon ng bintana kung saan siya naglilinis, diretso sa kanyang mga mata. Nanigas si Lorena sa kanyang kinatatayuan, hawak pa rin ang basahan sa salamin. Kahit sa layong yon, nakita niya ang mga mata ng lalaki. Malamig, mapanganib, at tila sinasabi sa kanya na alam nitong kanina pa siya nanonood. Isang ngangisi ang gumuhit sa mga labi nito bago ito tuluyang tumalikod at nawala. Hindi makahinga si Lorena. Pakiramdam niya ay isang basong tubig na may yelo ang ibinuhos sa kanyang likuran. Lorena, ayos ka lang. Namumutla ka. Napatalon siya sa gulat nang marinig ang boses ni Sir Arthur sa kanyang likuran. Sir! Aayos lang po ako. Medyo nahilo lang po siguro sa araw. Tumingin si Sir Arthur sa hardin, sa direksyon kung saan nakatingin si Lorena kanina. May tao ba doon? Sino ang kausap ni Vanessa? Sakto namang pabalik na si Vanessa, pilit na pinapakalma ang sarili. Oh Arthur, andyan ka pala. Wala yon. Delivery boy lang, naligaw yata. Tinuro ko lang ang tamang daan. Ngumiti si Vanessa sa asawa, ngunit nakita ni Lorena ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Isang perpektong kasinungalingan. Tumangulang si Sir Arthur, ngunit may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, hindi na naman mapakali si Lorena. Ang imahe ng mga mata ng lalaking iyon ay hindi maalis sa kanyang isipan. Bumaba siya sa kusina upang uminom ng tubig, umaasang makakatulong iyon para kumalma siya. Binuksan niya ang isang drawer para kumuha ng kutsilyo panghiwa ng lemon, ngunit napansin niyang may kulang. Ang paborito niyang maliit na kutsilyo, ang pinakamatulis sa lahat, ay wala sa lalagyan nito. Kinabahan siya. Imposibleng may ibang gumamit niyon. Siya lang ang naghuhugas at nagliligpit ng mga yon. Habang kinakapa niya ang loob ng drawer, isang maliit at nakatuping papel ang kanyang nahawakan. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuklat. May 3 salita lamang na nakasulat dito. Isinulat gamit ang isang pulang ballpen. Sobra na ang nakikita mo. Ang takot ay isang makapangyarihang bagay. Maaari ka nitong paralisahin o maaari ka nitong bigyan ng lakas ng loob na gawin ang mga bagay na hindi mo aakalaing kaya mong gawin. Para kay Lorena, ang takot na dala ng sulat at ng nawawalang kutsilyo ay naging apoy. Apoy na tumupok sa kanyang pag-aalinlangan. Hindi na ito tungkol sa pagiging mausisa lamang. Tungkol na ito sa kanyang kaligtasan. Alam niyang kailangan niya ng patunay. Isang bagay na konkreto, isang bagay na maipapakita niya kay Sir Arthur para maniwala ito sa kanya. Kaya kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang pananghalian kasama ang mga business partners ni Sir Arthur, naglakas loob si Lorena. Alam niyang umalis si Ma'am Vanessa para magpasalon. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nanginginig ang mga tuhod, ngunit buo ang determinasyon. Pumasok siya sa master's bedroom. Ang bango ng mamahaling pabango ni Vanessa ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay napakalinis at napakaayos. Isang kabaligtaran sa magulong plano ng may-ari nito. Nagmadali siya. Binuksan niya ang mga drawer, ngunit puro damit at alahas lang ang nakita niya. Tiningnan niya sa ilalim ng kama, ngunit wala rin doon. Saan itatago ng isang tao ang ganoon kalaking sikreto? Ang kanyang mga mata ay napadako sa malaking walk-in closet. Dahan-dahan siyang pumasok. Amoy ng katad at seda ang humalo sa hangin.
Daan-daang pares ng sapatos, hilera ng mga designer bags, para itong isang maliit na department store. Nagsimula siyang maghanap sa mga hindi gaanong pansinin na lugar, sa likod ng mga maleta, sa ilalim ng mga nakatuping kumot, at doon, sa pinakasulok na bahagi ng aparador, sa ilalim ng mga kahon ng sapatos na hindi pa nagagamit, nakita niya ito. Isang patag na kahon na may tatak ng isang mamahaling brand mula sa Europa. Sa larawan sa kahon, isang babaeng nakangiti habang suot-suot ang isang perpektong bilog na silicone pregnancy belly. Napasinghap si Lorena. Ito na. Ito na ang patunay. Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang kahon. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa loto. May maipapakita na siya. Anong ginagawa mo rito? Nanigas ang buong katawan ni Lorena. Ang boses na yon, matalas at puno ng galit, ay tila isang punyal na tumusok sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang cellphone ay mahigpit pa ring hawak sa nanginginig niyang kamay. Nakatayo sa bungad ng walk-in closet si Ma'am Vanessa. Ang ayos ng buhok nito mula sa salon ay perpekto pa. Ngunit ang mukha nito ay hindi na maipinta. Ang mga mata nito ay nag-aapoy, nakatutok. Hindi sa kanya, kundi sa kahon na nasa sahig. Magnanakaw! Sigaw ni Vanessa. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bago pa man makasagot si Lorena, mabilis na lumapit si Vanessa at walang awang sinabunutan siya. Hayop ka! Pinasok mo ang kwarto ko para magnakaw. Hindi po, ma'am. Pilit na sabi ni Lorena. Pilit na pinoprotektahan ng kanyang cellphone. May hinahanap lang po huwag ka nang magsinungaling. Kasabay ng sigaw ni Vanessa ay ang pagdating ng iba pang mga kasambahay na naalarma ng ingay. Maging si Manang Celia, ang mayordoma, ay napasugod. Anong nangyayari dito, Ma'am Vanessa? Tanong ni Manang Celia, bakas ang pag-aalala. Ito, sabi ni Vanessa. Tinuturo si Lorena na parang isang basahan. Nahuli ko siyang nagnanakaw. Halughugin niyo ang bulsa niyan. Dalawang katulong ang nag-aatubiling lumapit kay Lorena. Sa isang iglap, kinuha ng isa ang cellphone niya, habang ang isa naman ay kinapa ang bulsa ng kanyang uniforme. At mula roon, inilabas ng katulong ang isang kumikinang na bagay, isang diamond necklace. Nanlaki ang mga mata ni Lorena. Hindi niya alam kung paano yon napunta roon. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung bakit nasa bulsa ko yan. Kitam, sabi ni Vanessa, may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Matagal ko nang napapansin na nawawala ang kwintas na yan. At ikaw lang pala ang kumuha, Lorena. Matapos kitang pagkatiwalaan, matapos kitang patirahin sa pamamahay ko. Ang mga tingin ng ibang kasambahay ay nagbago. Mula sa pag-aalala, naging puno na yon ng panghuhusga at pagkasuklam. Sakto namang dumating si Sir Arthur. Narinig din ang komosyon mula sa kanyang opisina sa ibaba. Vanessa, ano na namang gulo ito? Arthur, darling, buti na lang dumating ka. Sabi ni Vanessa. Tumakbo ito palapit sa asawa. Nagkukunwaring umiiyak. Nahuli namin si Lorena na nagnanakaw ng alahas ko. Ito hawak-hawak pa niya. Ipinakita ng katulong ang kwintas kay Sir Arthur. Tumingin si Arthur sa kwintas, pagkatapos ay kay Lorena na ngayon ay umiiyak na sa sahig. Gulong-gulo ang buhok at puno ng kawalan ng pag-asa ang muka. Lorena, totoo ba ito? Tanong ni Sir Arthur. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Lorena, gumagapang palapit. Hindi po ako magnanakaw. Pakana lang po niya ang lahat ng ito. May itinatago po siya. Tiningnan ni Arthur si Vanessa. Vanessa! Ano, Arthur? Mas paniniwalaan mo pa ang katulong na yan kaysa sa akin, na asawa mo at ina ng magiging anak mo? Hamon ni Vanessa. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa silid. Nagpapalipat-lipat ang tingin ni Arthur sa dalawang babae. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Lorena,
sabi niya. At sa tono pa lang ng kanyang boses, alam na ni Lorena na tapos na ang laban. Bigyan mo ako ng rason para hindi ka ipapulis ngayon. Hindi na makapagsalita si Lorena. Anong sasabihin niya? Na peke ang tiyan ng asawa nito, na may nakita siyang kahon? Walang maniniwala. Ang ebidensya ng pagnanakaw ay nasa harap na nilang lahat. Nakita ni Sir Arthur ang pananahimik niya bilang pag-amin. Hindi kita ipapakulong, sabi niya, tila nahihirapan sa bawat salita. Pero ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito. Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho, pero hindi ka aalis ng mansyon. Dito ka lang, sa servants' quarters. Ayokong lumapit ka kay Vanessa o sa akin. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lorena. Habang hinihila siya palabas ng mga kasamahan niya, dumaan siya sa tabi ni Vanessa. Yumuko ito at bumulong sa kanyang tainga. Sapat lang para siya ang makarinig. Ang boses ay puno ng lason at pagtatagumpay. Sabi ko sa'yo, simula pa lang yan, basura ka. Araw-araw, pakiramdam ni Lorena ay para siyang isang bilanggo sa sariling lugar ng trabaho. Nakakulong sa servants' quarters, tanging para sa pagkain lamang siya maaaring lumabas. Ang mga dati niyang kasamahan ay iniiwasan siya. Ang mga mata nila'y puno ng panghuhusga. Ang bawat oras ay isang mabagal na pagpapahirap, ngunit hindi ang pag-iisa o ang kahihiyan ang pinakamatinding gumugulo sa kanyang isipan. Ito ay ang takot. Ang takot para sa kanyang ina. Matapos siyang ma-frame, tumawag ulit ang kanyang ina. May isang lalaking muling nagpunta sa kanilang baryo, nagtatanong-tanong tungkol sa kanya. Hindi ito nagpakilala, ngunit ang paglalarawan ng kanyang ina ay tumugma sa lalaking nakita niya sa hardin. Si Marco. Naintindihan na ni Lorena. Hindi ito simpleng pagbabanta. Ginagamit nila ang kanyang pamilya para patahimikin siya. Ang desperasyon ay isang matinding panggatong. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, may naisip siyang isang huling, mapanganib na baraha. Naalala niya ang kanyang lumang MP3 player na may voice record function. Regalo yon ng kanyang ina noong Pasko, bago pa siya magtrabaho sa Maynila. Kailangan niyang marinig kung ano ang pinag-uusapan ni Vanessa at Marco. Kailangan niya ng ebidensya na mas matibay pa sa isang kahon na maaari nilang itanggi. Kinabukasan, sa oras na dapat ay naglilinis siya, nagpanggap siyang masama ang pakiramdam. Hinintay niyang umalis ang lahat ng kasambahay sa itaas. Alam niya ang schedule ni Vanessa. Martes, araw ng pagbisita ni Marco. Nanginginig ang mga kamay, tinungo niya ang library. Ito ang paboritong lugar ng dalawa para mag-usap dahil malayo ito sa mga silid ng katulong. Bawat kaluskos sa paligid ay parang isang sigaw sa kanyang tainga. Bawat anino ay tila isang bantay. Mabilis siyang gumapang sa ilalim ng mabigat na lamesang nara sa gitna ng silid at idinikit ang maliit na MP3 player sa ilalim nito gamit ang isang piraso ng double-sided tape. Itinago niya ito sa likod ng isang makapal na ukit. Pagkatapos, halos liparin niya ang daan, pabalik sa kanyang silid. Doon, naghintay siya. Ang bawat minuto ay tila isang oras, kinagabihan. Nang sigurado siyang wala ng gising, kinuha niya ulit ang recorder. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib habang isinasaksak niya ang mumurahing earphones sa kanyang tainga. Pindot, play. Narinig niya ang mga boses, malamig, kalkulado. Nakausap ko na ang doktor, sabi ng boses ni Marco. Handa siyang gumawa ng mga pekeng medical records, isang kompletong kasaysayan ng pagbubuntis. Magaling, sagot ng boses ni Vanessa, may halong paghanga. Paano ang susunod na hakbang pagkatapos ng kasal? Pagkatapos ng kasal, sabi ni Marco, at sa tono pa lang nito ay nanlamig na si Lorena. Magkakaroon ka ng isang aksidente, isang tragic miscarriage dahil sa stress. At sino ang sisisihin natin sa stress mo? Siyempre, ang mapagmahal mong asawa. Hindi makahinga si Lorena.
Gagamitin natin ang pagkamatay ng anak natin laban sa kanya, pagpapatuloy ni Vanessa, at narinig ni Lorena ang kasiyahan sa boses nito. Sasabihin natin na dahil sa kanyang emotional at mental cruelty, nawala ang ating anghel. Sasabayan natin ang mga testimonya mula sa mga pekeng saksi. Ang board of directors ay hindi magtitiwala sa isang CEO na mentally unstable. At sa sandaling iyon, papasok tayo. Ako ang kukuha ng kontrol sa kumpanya, pagtatapos ni Marco. At ikaw, bilang naaping byuda, makukuha mo ang lahat ng simpatiya at ang kalahati ng yaman ni Arthur. Isang malamig at matagumpay na halakhak ang narinig ni Lorena mula sa bibig ni Vanessa. Ang tunog na yon ay mas masahol pa sa anumang sigaw. Tinanggal ni Lorena ang earphones. Ang buong katawan niya ay nanlamig. Hindi lang ito simpleng panloloko para sa pera ng kasal. Ito ay isang plano para wasakin si Sir Arthur, wasakin ang kanyang pangalan, ang kanyang pag-iisip, at ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Hawak na niya ngayon ang katotohanan. Isang katotohanang mas madilim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Habang hawak niya ang tanging pag-asa, ang maliit na MP3 player na yon, at nakakaramdam ng bahagyang kapanatagan dahil sa wakas ay may ebidensya na siya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nakatayo doon si Marco, may ngiti sa mga labi na hindi para sa isang tao, kundi para sa isang demonyo. Ang katahimikan sa mansyon ay kakaiba. Mula nang mahuli si Lorena sa pagnanakaw, tila isang mabigat na ulap ang bumalot sa buong pamamahay. Hindi na gaanong ngumingiti ang mga kasambahay. Maging si Manang Celia ay madalas na tahimik at malalim ang iniisip. Para kay Arthur, ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa sigawan. Ang text message na kanyang natanggap ay hindi maalis sa kanyang isipan. Lahat ng sinasabi niya sa iyo ay kasinungalingan. Sinubukan niyang tawagan ang numero, ngunit hindi na ito matawagan. Sa isang banda, naroon si Vanessa, ang kanyang mapapangasawa, ang ina ng kanyang anak. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang mga mata ni Lorena noong araw na yon. Mga matang puno ng pagmamakaawa at sinseridad, hindi ng pagkakasala. Pinilit niyang huwag pansinin. Ngunit ang pagdududa, kapag naitanim na, ay parang isang halamang gumagapang, unti-unting sinasakop ang lahat. Isang gabi, hindi siya mapakali. Muli siyang napadpad sa library. Ang kanyang mga mata ay napako sa kahon na kinuha niya mula sa closet noong isang araw. Ang kahon ng mga alaala ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, binuhat niya ito at ipinatong sa lamesa. Dahan-dahan niyang inalis ang takip na puno ng alikabok. Sa loob, naroon ang mga bagay na pamilyar sa kanya. Isang lumang relos, mga panulat, mga business journals. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may isang taling nakagapos sa isang tumpok ng mga liham na naninilaw na. Sa kalumaan, kinuha niya ang mga ito. Hindi ito sulat para sa kanyang ina. Ang pangalan sa mga sobre ay iba. Mahal kong Elena. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ang isa. Ang sulat kamay ng kanyang ama, na dati matigas at pangnegosyo, ay naging malambot at puno ng damdamin. Elena, aking mahal, patawarin mo ako. Pinili ko ang pangalan, ang yaman, ang obligasyon. Ngunit gabi-gabi, sa aking pagtulog, ang iyong mukha pa rin ang aking nakikita. Sana'y mapatawad mo ako sa pagtalikod sa tunay na kaligayahan. Sunod-sunod niyang binasa ang mga liham. Kwento ng isang ipinagbabawal na pag-ibig sa pagitan ng isang mayamang tagapagmana at isang simpleng babae mula sa probinsya. Isang pag-ibig na isinuko ng kanyang ama para sa tungkulin. Sa ilalim ng mga sulat, may isang maliit at kupas na litrato. Isang masayang babae. Simple ang damit, ngunit ang ngiti ay totoo. Siya po si Aling Elena. Napalingon si Arthur. Nakatayo sa may pinto si Manang Celia. May dalang isang tasa ng tsa.
Manang, kilala niyo po siya. Tumango ang matanda at dahan-dahang lumapit. Ang unang pag-ibig ng iyong ama, Sir Arthur, bago pa man niya makilala ang iyong ina. Isang mabuting babae, may ginintuang puso, ngunit tutol po ang lolo ninyo. Kailangan daw ng ama ninyo ng isang asawang nababagay sa pangalan ng mga Del Mundo. Naupo si Manang Celia. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya, dala-dala ng iyong ama ang pagsisisi. Lagi niyang sinasabi sa akin, Celia, ang dignidad at kabutihan ng isang tao hindi nabibili ng pera. Iyon ang tunay na yaman. Pinagsisihan niyang hindi niya iyon ipinaglaban. Ang kwento ni Manang Celia ay tila isang salamin. Isang salamin na ipinapakita sa kanya ang kanyang sariling sitwasyon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, narinig ni Arthur na sinisigawan ni Vanessa ang isang hardinero dahil lamang sa isang nalantang bulaklak sa paso. Ang taas ng boses nito, ang kawalan ng respeto. Nakita niya rito ang imahe ng kanyang ina, isang babaeng abala sa panlabas na anyo. Ngunit walang pakialam sa damdamin ng iba. Pagkatapos, napatingin siya sa labas. Nakita niya si Lorena, pinapalabas mula sa servants' quarters para kumuha ng pagkain. Payat ito, maputla, at laging nakayuko. Ang dating sigla sa mga mata nito ay wala na. At sa sandaling iyon, ang kwento ng kanyang ama at ang paghihirap ni Lorena ay nagsanib sa kanyang isipan. Isang desisyon ang kanyang binuo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang personal na abogado. Isang taong pinagkakatiwalaan niya, higit pa kanino man. Miguel, sabi niya, ang boses ay seryoso at may diin. Gusto kong mag-imbestiga ka. Alamin mo ang lahat tungkol sa nakaraan ni Vanessa. Lahat-lahat. Walang ititira. Ang nangiti sa labi ni Marco ay parang isang gasgas ng demonyo sa kadiliman ng silid ni Lorena. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo. Ang takot na gumapang sa kanyang buong katawan ay napakatindi. Tila yelo na bumalot sa kanyang mga ugat at nagpatigil sa kanyang paghinga. Ano yan? Tanong ni Marco. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Dahan-dahan itong lumapit. Ang mga mata ay nakatutok sa MP3 player sa kamay ni Lorena. Mukhang may nahanap kang bagong laruan. Sinubukan ni Lorena na itago ang player sa kanyang likuran, ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Marco ang kanyang braso. Napasigaw siya sa sakit. Ang pagkakahawak nito ay parang bakal. Akin na! Utos nito. Hindi! Sigaw ni Lorena, pilit na lumalaban. Ngunit wala siyang kalaban-laban sa lakas nito. Kinuha ni Marco ang MP3 player mula sa kanyang kamay. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Isang mapanuyang ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Matalino ka pala, sabi nito. Pero hindi sapat. Walang pag-aalinlangan, ibinato ni Marco ang player sa pader. Dinig na dinig ni Lorena ang pagkalasog ng plastik at mga maliliit na piyesa. Ang tanging ebidensya niya, ang tanging pag-asa niya, ay naging basag na piraso na lamang sa sahig. Hayop ka! Sigaw ni Lorena. Ang luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata. Luha ng galit, ng takot, at ng tuluyang kawalan ng pag-asa. Lumuhod si Marco sa harap niya, hinawakan ng kanyang baba at pilit na itinaas para magkatinginan sila. Makinig ka sa akin, basurang babae. Bulong nito, ang hininga ay amoy sigarilyo. Ang nanay mo sa probinsya napakaganda pa rin pala ano? Sayang kung may mangyayaring masama sa kanya. Isang aksidente lang sa bukid, tapos ang kwento. Iyon na ang huling dagok. Isang banta na direktang tumusok sa pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso. Napatango na lang siya, hindi na makapagsalita, habang patuloy na umaagos ang kanyang luha. Binitawan siya ni Marco. Mabuti, magpakabait ka na lang dyan. Tumayo ito at lumabas ng silid.
Isinara ang pinto na parang walang nangyari. Naiwan si Lorena sa sahig, nanginginig at umiiyak, napapaligiran ng mga basag na piraso ng kanyang natatanging pag-asa. Pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo sa kanyang paanan. Wala na siyang ebidensya. Ang pamilya niya ay nasa panganib. Wala na siyang matatakbuhan. Kinabukasan, tila mas madilim ang sikat ng araw. Naglalakad si Lorena sa pasilyo, patungo sa kusina para sa kanyang rasyon nang makasalubong niya si Ma'am Vanessa. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Vanessa nakita ni Lorena ang purong pagtatagumpay. Alam niyang alam na nito ang nangyari kagabi. Magandang umaga, Lorena. Bati ni Vanessa. Ang boses ay sobrang tamis na tila laso. Mukhang napuyat ka. Sana ay nakapag-isip-isip ka na. Hindi sumagot si Lorena. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Ngunit biglang may narinig siyang isang malakas na kalabog na sinundan ng isang nakakakilabot na sigaw. Ah! Tulong! Napalingon si Lorena. Nakahandusay si Vanessa sa paanan ng engranding hagdanan. Hawak-hawak nito ang kanyang tiyan. Ang muka ay puno ng sakit at paghihirap. Ang anak ko! Sigaw nito habang nakaturo ang nanginginig na daliri sa direksyon ni Lorena. Mula sa itaas, bumaba si Sir Arthur, tumatakbo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Vanessa, anong nangyari? Siya, sabi ni Vanessa, humihikbi. Nakita niya ako sa hagdanan. Tiningnan niya ako ng masama. Tinulak niya ako, Arthur. Gusto niyang patayin ang anak natin. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw ni Lorena. Ang puso niya ay tila sasabog. Nandito lang ako. Hindi ko siya ginalaw. Ngunit ang eksena ay perpektong nakaayos. Si Lorena, ang magnanakaw. Si Vanessa, ang buntis na biktima. Binuhat ni Arthur si Vanessa, ang muka ay hindi na maipinta. Tumingin siya kay Lorena at sa pagkakataong ito, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi na pagdududa, kundi isang malamig na galit. Isang galit na dulot ng paniniwalang ang pinakamamahal niyang anak ay muntik ng mapahamak. Umalis ka na, sabi ni Arthur. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad na hindi matitinag. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din, huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Walang nagawa si Lorena. Walang sino man ang papanig sa kanya. Habang naglalakad siya papalabas ng malaking tarangkahan ng mansyon, bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa suot niyang uniforme. Wala siyang pera, wala siyang patutunguhan. Sa gitna ng daan, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, napaluhod si Lorena. Ang lakas na pinilit niyang tipunin sa mga nakaraang araw ay tuluyan ng nawala. Wala na siyang trabaho, wala na siyang ebidensya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang lalaking pinilit niyang protektahan ay kinasusuklaman na siya ngayon. Tumingala siya sa langit, hinayaang hugasan ng ulan ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya, ito na ang katapusan. Natalo na siya. Basang-basa. Nanginginig sa ginaw at gutom. Walang ibang pag-aari, kundi ang suot na damit na puno ng putik. Ito ang kalagayan ni Lorena habang nakasilong sa waiting shed ng isang istasyon ng bus. Ang bawat taong dumadaan ay sinusuklian siya ng tinging puno ng pagtataka o pandidiri. Para siyang isang basahan na itinapon sa kalsada. Ang galit at sakit kanina ay napalitan na ng isang malamig at matinding kawalan ng pag-asa. Paano na ang kanyang ina? Paano na ang mga pangarap niya? Lahat ay gumuho sa isang iglap dahil sa kasinungalingan ng isang babae. Para lang may magawa, pumasok siya sa isang maliit at lumang internet cafe sa tabi ng istasyon. Kinuha niya ang natitirang barya sa kanyang bulsa. Sapat lang para sa 30 minutong upa. Wala siyang plano. Binuksan niya lang ang isang social media site at nag-scroll ng walang malay.
Mga larawan ng masasayang tao, masasarap na pagkain, magagandang lugar. Isang mundong napakalayo sa impyernong kanyang kinalalagyan. Napatingin siya sa isang advertisement sa gilid ng screen, isang online shopping site, mga damit, sapatos, bags. Biglang may isang bagay na pumitik sa kanyang isipan. Online shopping. Ang kahon. Ang kahon na nakita niya sa closet ni Vanessa. May tatak iyon. Isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya, pero malinaw na nakaukit sa kanyang isipan dahil sa pagkabigla. Bella Forma Bodywear. Mabilis niyang tinipa ang pangalan sa search bar. Lumabas ang website. Isang high-end na kumpanya mula sa Europa na gumagawa ng mga prosthetics at body enhancers para sa pelikula at para sa mga gustong magpanggap. At naroon sa front page ng website ang produkto. The Perfect Pregnancy Silicone Belly. Undetectable, realistic, flawless. Ito na nga iyon. Ngunit paano niya ito mapapatunayan? Muling nag-isip si Lorena. Online purchase. Kapag bumili ka online, may resibo. Isang digital na resibo. At saan iyon ipinapadala? Sa email. Isang napakaliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Paano niya malalaman ang email ni Vanessa? Naalala niya. Minsan inutusan siya nitong i-print ang isang dokumento na ipinadala nito mula sa personal email. Isinulat nito ang email address sa isang sticky note. At ang basurahan sa library, hindi pa niya iyon na itatapon bago siya paalisin. Pero paano ang password? Imposible. Bigla niyang naalala ang isang pag-uusap ni Vanessa at Sir Arthur. Ikinuwento ni Vanessa na ang password niya sa lahat ng bagay ay ang pangalan ng una niyang alagang aso, isang poodle na pinangalanan niyang Princess Fluffy 23. Isang password na tinawanan pa ni Sir Arthur dahil sa pagiging simple nito. Ito na ang kanyang huling baraha. Isang suntok sa buwan, ngunit kailangan niyang subukan. Samantala, sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Arthur. Ang imahe ni Lorena na naglalakad papalayo sa gitna ng ulan ay bumabagabag sa kanya. May isang bahagi sa kanya na nagsisisi, isang maliit na tinig na nagsasabing nagkamali siya ng desisyon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang abogado niyang si Miguel. Arthur, may resulta na ako sa ipinapaimbestiga mo, sabi ni Miguel sa kabilang linya. Seryoso ang boses nito. Anong nalaman mo? Tanong ni Arthur, kinakabahan. Pumunta ang tao ko sa St. Luke's, sa ospital, kung saan sinabi ni Vanessa na nagpapa-check up siya. Kinausap niya ang OB-GYN na binanggit ni Vanessa. Huminto sandali si Miguel. Arthur, walang record si Vanessa sa ospital na yon. Hindi siya kailanman naging pasyente ng doktor na yon. Ang lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Nanlamig ang mga kamay ni Arthur. Ang telepono ay tila biglang bumigat. Sigurado ka ba, Miguel? 100% sure. May isa pa. Ang diamond necklace na sinabi niyang ninakaw. Pinacheck ko ang mga security photos. Ang alahas na yon. Peke, Arthur. Isang Class A imitation. Parang isang malakas na sampal ang mga salita ni Miguel. Peke ang kwintas. Bigla siyang napatayo at nagmamadaling tinungo ang kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang personal na safe sa likod ng isang painting at naroon sa loob, sa isang kahon na pelus, nakalagay ang orihinal, ang totoong diamond necklace na regalo pa ng kanyang ina. Hindi iyon nawala. Hindi iyon ninakaw. Itinanim ni Vanessa ang isang pekeng kwintas sa bulsa ni Lorena. Isang malinaw, kalkulado, at masamang plano. Paano ako naging ganito kabulag? Bulong niya sa sarili, napasuntok sa pader. Ang galit niya ay hindi na para kay Vanessa. Ito ay galit sa kanyang sarili. Kailangan niyang mahanap si Lorena. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. Mabilis niyang tinawagan si Manang Celia. Manang, kailangan ko ng tulong ninyo. Alam niyo po ba kung saan posibleng nagpunta si Lorena? Kung sino ang mga kaibigan niya dito sa Maynila?
Sa internet cafe, matapos ang ilang pagsubok, nagtagumpay si Lorena. Bumukas ang email ni Vanessa at naroon nga, isang email confirmation mula sa Bella Forma Bodywear, isang digital receipt ng pagbili ng The Perfect Pregnancy Silicone Belly 8 months variant. Nakasulat doon ang pangalan ni Vanessa, ang petsa ng pagbili, at ang address ng mansyon kung saan ito inihatid. Kinopya niya ang lahat. Ang email, ang resibo. Ipinadala niya ito sa sarili niyang email address. Habang tinitingnan niya ang patunay sa kanyang screen, isang anunsyo ang kanyang nabasa sa isang news website. Ang engranding engagement party ni na Arthur Del Mundo at Vanessa Almario gaganapin bukas ng gabi. Bukas na. Tumayo si Lorena mula sa upuan. Ang pagiging biktima, ang pag-iyak, ang pagkatakot, lahat iyon ay nawala. Napalitan iyon ng isang matigas na determinasyon. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya tatakbo. Oras na para harapin ang mga ahas. At gagawin niya iyon sa harap ng lahat. Bukas ng gabi, pupunta siya sa party na yon. Ang Del Mundo Grand Ballroom ay kumikinang sa ilalim ng libu-libong ilaw mula sa mga dambuhalang chandelier. Ang mga pinakamayayamang pangalan sa lipunan ay naroon. Suot ang kanilang mga pinakamamahaling damit at alahas. Ang hangin ay puno ng tunog ng mahinang tugtugin ng isang string quartet at ng bulungan ng mga usapan tungkol sa negosyo at kapangyarihan. Sa gitna ng lahat, nakatayo sina Arthur at Vanessa. Si Arthur, nakasuot ng isang formal na tuxedo, ay mayroong isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Si Vanessa naman ay parang isang reyna sa kanyang nagniningning na puting gown. Ang kamay ay laging nakahawak sa kanyang perpektong bilog na tiyan. Siya ang sentro ng atensyon, ang larawan ng kaligayahan at kagandahan, ngunit ang lahat ng yon ay isang napakagandang kasinungalingan. Kaninang umaga, sa tulong ni Manang Celia, nahanap ni Arthur si Lorena sa isang maliit na paupahan. Nakita niya ang ebidensyang hawak nito. Ang resibo, ang email, nag-usap sila. Humingi siya ng tawad, isang tawad na puno ng pagsisisi at sakit. At magkasama, binuo nila ang plano para sa gabing ito. Darling, okay ka lang ba? Tanong ni Vanessa. Napansin ang pananahimik ni Arthur. Kanina ka pa walang kibo. May iniisip lang ako, sagot ni Arthur. Ang boses ay malamig. Halika, may gusto akong pag-usapan natin. Hinila niya si Vanessa papunta sa isang mas pribadong bahagi ng ballroom, malapit sa isang balkonahe. Sa di kalayuan, nakamasid si Marco. Ang mga mata ay laging alerto. Arthur, ano ba? Nariyan ang mga bisita. Reklamo ni Vanessa. Saglit lang ito, sabi ni Arthur. Huminto sila. Tiningnan niya si Vanessa ng diretso sa mga mata. Kamusta na pala ang pagbubuntis mo? Wala bang naging problema pagkatapos ng aksidente sa hagdanan? Biglang kinabahan si Vanessa. O okay naman kami ng baby. Malakas siya. Tulad mo. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Mabuti naman, sabi ni Arthur. Dahan-dahang inilabas ang kanyang telepono. Ipinakita niya rito ang isang litrato. Ang litrato ng resibo mula sa Bella Forma Bodywear. Pamilyar ka ba dito, Vanessa? Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ano yan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam, sabi ni Arthur. Ang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng diin. Kung ganoon, baka ito alam mo. Ipinakita niya ang isang litrato ng totoong diamond necklace na nasa loob ng kanyang safe. Bakit may pekeng version ang kwintas na ito sa bulsa ni Lorena? Nagsimulang manginig ang mga labi ni Vanessa. Arthur, pinagbibintangan mo ba ako? Frame up lang lahat yan. Sino ang nag-frame up, Vanessa? Ikaw o ang babaeng pinalayas mo sa gitna ng ulan? Sigaw ni Arthur, hindi na napigilan ng galit. Ang pagtataas ng boses ni Arthur ay nakaagaw ng atensyon ng ilang mga bisita
na malapit sa kanila. Nagsimula silang magbulungan. "Sir, ma'am, may problema po ba?" Isang boses ang pumagitna sa kanila. Si Lorena. Nakatayo siya doon. Hindi na suot ang uniforme ng katulong, kundi isang simpleng itim na bestida na ipinahiram ni Manang Celia. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng tapang. "Ikaw!" Sigaw ni Vanessa. Ang gulat at galit ay nagahalo sa kanyang muka. "Anong ginagawa mo dito, magnanakaw?" "Guards!" "Hindi siya aalis," mariing sabi ni Arthur. May karapatan siyang magsalita. Sa sandaling iyon, si Marco ay nagsimulang lumapit, handang gumawa ng eksena. Ngunit bago pa man siya makalapit, dalawang malaking security personnel ni Arthur ang humarang sa kanya. "Bitawan niyo ako!" sigaw ni Marco. Ang atensyon ng buong ballroom ay nasa kanila na ngayon. Ang musika ay huminto. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. "Vanessa, tapusin na natin to," sabi ni Arthur. Ang boses ay puno ng pinalidad. "Aminin mo na ang lahat." "Wala akong aaminin," sigaw ni Vanessa. Ang boses ay naging desperado. Lumapit siya kay Arthur at hinawakan ang braso nito. "Arthur, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Ako ang mahal mo. Magkakaanak tayo." Sa kanyang paglapit at paghila, sinubukan ni Arthur na bawiin ang kanyang braso. "Huwag mo akong hawakan, Vanessa." Ang pagbawi ni Arthur sa kanyang braso ay hindi malakas. Ngunit dahil sa desperasyon at pagkawala ng balanse ni Vanessa, napaatras ito. At doon nangyari ang isang bagay na hinding-hindi malilimutan ng lahat ng naroroon. Sa pag-atras ni Vanessa, ang kanyang gown ay bahagyang sumabit sa isang pidekorasyon. Kasabay ng kanyang paggalaw, ang silikone na tiyan na nakakabit sa kanyang katawan ay na-dislodge. Ito ay nahulog. Sa isang nakabibinging katahimikan, ang lahat ng mga mata ay napako sa isang bagay na gawa sa silikon na may kulay balat, na gumulong sa makintab na sahig na marmol at huminto sa gitna ng ballroom. Isang peking tiyan, isang buntis na hindi naman pala buntis. Ang katahimikan ay sinundan ng sabay-sabay na pagsinghap. Mga kamera ng cellphone ay biglang nagsilabasan. Ang flash ng mga ito ay walang tigil, tila mga kidlat na sabay-sabay na tumatama sa isang lugar. Si Vanessa, na ngayon ay may patag ng tiyan, ay napaluhod. Ang kanyang mukha ay larawan ng sukdulang kahihiyan at pagkatalo. Ang reyna ay nahubaran sa harap ng kanyang buong kaharian. Hindi, bulong niya sa sarili, habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumukutitap sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, habang si Marco ay pilit na dinadala palabas ng mga gwardya, biglang pumasok ang mga pulis. Ang lahat ay planado. Lumapit ang mga pulis kay Vanessa. "Ma'am Vanessa Almario, inaaresto po namin kayo para sa kasong estafa at falsification of public documents." Habang isinusaut sa kanya ang posas, ang tingin ni Vanessa ay napadako kay Arthur. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkasuklam. Ngunit nang tumingin si Arthur pabalik, ang nakita niya ay hindi galit, kundi awa. Pagkatapos, ang tingin ni Arthur ay napunta kay Lorena. Ang babaeng inakusahan niya, sinaktan, at pinalayas. Ang babaeng nagligtas sa kanya. Sa gitna ng nasirang party at ng gumuhong kasinungalingan, isang bagong koneksyon ang nabuo sa pagitan ng kanilang mga mata. Isang koneksyon ng pasasalamat, paghingi ng tawad, at isang pangako ng isang bagong simula.